Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigog amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa susuman, panggaong ka sa taman-taman. Luwas nga pulian yan sa Clarin, atong matagamtan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaong ka sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, pangdaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kabuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Mga balita. Oy, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag! Good morning! Oy, kumusta man ha? Miyerkules. Karoon pa tagakitag balik, doy. Abta nag-Miyerkules, pero karoon pa tagakitag balik tungkol sa mong kabisi usap. Pero still, mayong buntag klarin. Sa ngalan sa among kinatibuk ang pwersa diri sa Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and of course, dito sa Pika Sibian, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online and community radio, ang Radio Ascenso News FM. Kumusta man doy? Ma'am Gina Imbrado Dula, I'm watching Mayor Joe. Yes, good morning to you also. Good morning! Mayong buntag kanimo diga ma'am, and sa imo kinatibuk ang pamilya. Madam Lucy Tabada Dominguez Igam, mayong buntag. Good morning! Sa mga naglantaw ha, sa mga nagkadayang social media platforms, maayong buntag. Good morning! Kinsa pa maning mga oy natagak ang atong kuan ha. Kadjut lang atong monitor dire natagak oy. Kita kay sa screen day, Don Miguel Ilhan yung ka taslakan. Mark Anthony Pacto, mayong buntag. Good morning. Wala pa gali gasugod ang atong programa. Nanay ming kuan kay ming lutaw, ming tumaw nga mga likers, mga commenters. Mayong buntag ha. Kumusta man ang atong mga kabuntagon? Kumusta man ang atong bulan sa Nobyembre? Good morning. Wa ko ka pangutana na ninyo ha. Oy, by the way, ang bagyong Ophel, doy typhoon category na po. Ha, dili magkumpiyansa ha. Pero by the way, and anyway, salamat sa Dios kay diri sa atong pulo sa Mindanao, dili gyapon kita apektado sa mong bagyo. Pero ang atong basig na amoy mga paryente dito sa Luzon ba? Kumusta ha? Layo pa ang bagyong Ophel pero ning tala na og signal number 1. Ganuman, typhoon category na pud siya doy. Kumusta ang inyuhang mga paryente dito? Kumusta ha? Tiksi, chati, tawagi. Dayon of course, kanang inumanan sa pag-ampo usap. Maayong buntag sa atong most working governor, Attorney Henry Sevilla Waminal. Good morning! Sa atong Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Good morning! O gani sa 1st District nga Congressman Jason Almonte. Sir, good morning! Good morning! Sa atong Waminal Tandem nga nagdala sa atong Waminal Administration, Action Man Mayor Jojo de Sagawa, atong atay ng bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning! Ang atong mga konsihales. Good morning! Ang atong mga barangay chairman, mayong buntag sa 29 ka barangay. Good morning! Ang atong mga kining ginatawag tang barangay service providers, mga BHWs, mga BNS, mga unsa pa na mga BPATs, even ang atong mga purok leaders, maayong buntag. Good morning!
purok leaders nga may lang pus maayo. O yun, sama na doon, Miguel, oy. Wala tayo gipadunggan, hawa tayo gipadunggan. Purok na mabulsay, ani. Buenas yun. Uy, magchika ta, kumusta man mo, oy, kumusta man mo? Let me know about that. Pwede mong mo comment doy sa ato ang comment box sa mga nagkalain na mga social media platforms. And atangi again ha, ang atong mga balita ha. National, lokal o ang ato ang weather forecast for the rest of the day. Kumusta ang atong kahintang sa panahon, ang atong lagay sa panahon ba? Ang atong lagay sa panahon for today sa lungsod sa Clarin, even sa ato ang igsuon nga dakbayan, ang dakbayan sa Ozamis. Oy, naay ganap sa kuan ha. Kanang dakbayan sa Ozamis natoy unsa to, usa ka babaeng gisunod-sunugan og kuan. Unya na lang na ha. Jundil Tome, maayong buntag nimo dadoy. Good morning. Sangab kay imong pangalan da kayo. Kita kayo nako imong pangalan. Ikaw ga-online man ka, mag-scatter na pud kano. Kani kay ga-online scatter ni padulong ni. Kani ka-cash in na ni ba? Pagabitaw ha, we are not promoting gambling here. Diga lang ta sa mga itong mga igsuon, mga kaubas buhat nga kusog kay mo tuplok silpon. Pero malipay kay naay baylo ang tuplok silpon doy. Makakwarta pud usab at the same time. O lagi ako na ako'y nakita anak nga individual ha. Saksi kay kuha na nga medyo na-addict na pud jutay. Nga usahay di na siya maka-work sa iyang work. Kaya lagi na-addict na squad. Dili pwede magpaka-addict anang mga sugal ha. Still hard. Marilyn Damiles del Rosario, Albert Mosgales, Catherine Katakutan C. Canto, o John Harold Paglinawan. Good morning! Maayong buntag ha, maayong buntag. Uy, namahaw na ba ang all? Alas 8:12 na diri sa atong pagsibya, pero na ay ubang pages na to, ubang mga social media platforms na to, medyo ulay, jutay. Ang sibya ha. Ay mo katingalang, uy, diri ko naglantaw sa farm radio, pero nganong kuan man ni Don Miguel? Late man imuhang pag-broadcast sa oras. Medyo late jutay pero lagi. Still ang mga contents niya na ingunana kay importante lang gyapon daw sama sa to ang pagsibya diri. Why nakulang? Mayong buntag ha. Kagahapong adlaw na ulanan tang jutay doy. Shout out sa Malinis ug sa Renyugan families ug Dula and Sandy families. Good morning. Good morning. Coming from Still Heart. Sa mga Malines, kani di gini mahitabong hugaw ni ba? Limpyo man, malinis man. Mga sa Renyugan, mga Dula, o mga Sunday. Kani ganahan dyan sila Domingo. Sunday man. Oy, mayong buntag ha, mayong buntag. Good morning. Ana ba? Kani bitaw ganahan jud kay kuaning ingunan ni Doy kada bitaw naay interaction. I-greet ang inyong mga ipang-greet ka ha, mga usaba ka na dira, mga birthdays, mga anniversaries. Dayon sa tinuod lang, abri po dayon ang among sibyaan diri para sa inyuhang mga Tupperware. Na mga nag-birthday, nag-anniversary dira. Ala, libre kayo na dira, naipaniod to. Kung namoy Tupperware dadon diri, panuktok lang dayon sibyaan. Nakamis kuan. Balay lungsod sa tong lungsod sa Clarin. Mugag naninuod og pangayo no. Ay, diri ta oy. Abi pa lang puro ni kinatok ni katong kuan. Ato ang programa diri ta.
sa atong uluhan sa mga balitang nasyonal pagaunyag taon-taon. Katawagon ni si Ma'am Lucy o Ma'am Lucy Igam. Oy, pwede ka po mumugrit ha. Samtang nagbalita ta, usahay manggod kay basin ma-misinterpret ninyo, dili na mumugrit og while nagbalita ta. Muni concept sa tuang programa doy kanag greetings and shoutouts. Gisagol na tos mga balita, wa mo'y makitang ingunana sa laing sibian. Bisan pag mga nasyonal, nawag ko ng TV Patrol, pwede bagod mo timbayaan na, di ba dili? Dili pwede kayo sa uluhan sa atong mga nasyonal nga mga balita. Party list sulon nanawagan alang sa mas istrikto nga pulisiya sa fidelity band sa gobyerno. Another one from the National News, Bureau of Treasury. Mupatuman og mas gipasimple nga tax treaty procedures aron madani ang daghang langyaw nga tigpamuhunan. Another one from the National News, housing program sa DHSUD. Gisusi sa mga senador ang budget deliberations sa plenaryo dito Senado. Sa katapusan tang National News pagkaon yan taon, gobyerno masaligon nga walay mausab sa pulisiya sa seguridad sa US o sa Pilipinas ubos sa Trump administration. Kana og uban pa mga pinangga, uban lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon nga dili kita to mahimong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Tuna ka din siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang local gatang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa atong panggobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kibalo man ko ako di akong sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad, pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa plano sa ko, that will be done. Karon kay mayor magandang iyang Wow. ning pamalandungan. So maningkamot lang ko kung buligan sa atong katawan sa Ginoo nga maningkamot ko nga unsay mga responsibilidad nga gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga ma-perform na ko akong duties with integrity and dignity.
Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang, kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa, ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naamo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili kini siya tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinisag na rin pausap ang klarinang batok droga o CBD. Nakakaroon for action taken. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mamayon, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa Kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutukan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapadoy nagpahuyod na droga din sa lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isagid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin bayan. Panahon na magbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kahit anong larangan.
Welcome back, and of course mo gini karon ang atong paghatag balita dito una sa nasyonal nga mga balita. Housing program sa DHSUD gisusi sa mga senador ang budget deliberations sa plenaryo sa Senado. Aniya ang mga detalye, mga pinangga. Gi-question sa mga senador ang housing program sa Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD. Partikular mga kasenso, target sa DHSUD nga makatukod og 3.2 million ka housing units pinaagi sa medium ug high-rise buildings or condominiums hangtod matapos ang termino ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. karong tuig 2028. Ginsister ni Senator Cynthia Villar ang mandato sa DHSUD nga mao ang pagtabang sa mga kabus ug walay Pinoy-anan nga mga Filipinos. Pero murag middle class ang mga kondo nga ilang gitukod. Gisugyot usab ni Villar ang ipangapod-apod ang mga yuta ngadtos mga kabos aron makatukod sila og kaugalingong mga panimalay. Si Senador Risa Ontiveros kinsa maoy sponsor sa budget proposal sa DHSUD ni pasabot nga base sa sugyot sa ahensya 2,600 ra ang binulan nga bayronon sa condo units nga tukuron sa DHSUD. Now, komentaryo kung jutay, ang DHSUD do'y kumubalay, bayaran mo, rentoon kumbaga. Pero kung dire sa tong lalawigan sa Misamis Occidental, makita mananato dire sa siyudad sa Ozamis, pinaagi ni kanhi ay Deputy Speaker o karon Governor Henry Yaswaminal, kanang Village of Hope sa Lamaan o kanang housing project sa may Banyadero doy. Libre na tanan. Atong padayunon ang balita ha. Matod niya nga mamahimong muubos kini og hangtod 1,500. Matod pa ni Senator Risa Ontiveros tungod sa subsidiya gikas gobyerno. Gidugang usab ni Ontiveros gagawas sa DHSUD gipunduhan sa gobyerno ang ubang mga housing projects alang sa mga kabos nakip na ang mga programa ubos sa National Housing Authority kun NHA. Sa pagkakaroon mga kasenso ang DHSUD funding proposal wala pa makapasar sa plenary session sa Senado tungod kay maton niya daghan pa silang gustong ipangutana ni Senador Villar. Mubalik na usab sila sa plenaryo sa Senado karong November 18 puhon karong tuiga. Another one from the national news. Gobyerno. Sa may naas gobyerno Don Miguel, masaligon nga walay mausab nga pulisiya sa seguridad sa US o sa Pilipinas ubos sa Trump administration. Anyway, ato ang i-anticipate doy nga kung unsa manggaling ang relasyon sa Trump administration sa Pilipinas adtong miaging Trump administration, ingunana lang gyapon karon. No, most probably ingunana lang man gyapon tingali. I don't know. Masaligon ang National Security Council kon NSC nga magpabiling suportado ang Estados Unidos dire sa tong nasod nga Pilipinas. Kini sumala pa sa ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya bisan sa nagsingabot nga kausaban sa administrasyon sa Amerika. Sa pinaagi sa pagiginabi, ang opisyal ningon nga nahibalo ang gobyerno sa estilo ni President-elect Donald Trump sa una niyang paglingkod sa katungdanan. That's what I've said. Matod niya mga kasenso nga si kanhi US State Secretary Mike Pompeo ang nagpasiugda nga magpabilin ang Mutual Defense Treaty kon MDT sa duha ka nasod, namely USA and Pilipinas. Bisan ang libre ug bukas nga Indo-Pacific
nga giingon niya nga gisundan karon nagsugod sa miaging administrasyon ni Trump. Gumikan ini masaligon ng opisyal nga makanunayon mga kaasenso ang baruganan sa US ug sa Pilipinas kon hisgutan ang seguridad. Sa lain pa nga nasyonal nga balita, party list sulon na nawagan alang sa mas strikto nga polisiya sa fidelity bond sa gobyerno. Si Tingog Party List Representative Jude Asidre nanawagan mga kaasenso alang sa usa ka hingpit nga pagsusi sa mga polisiya sa fidelity bond sa atong gobyerno. Matod ni Asidre, kinahanglang taas ang bond para protektahan ang public fund kung pundo sa publiko. Si Asidre mga kasenso ni padayag sa iyang kabalaka nunod sa nadiskubrihan sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa kasamtangang bond value sa Office of the Vice President kon OVP. Gitumbok ni Asidre mga kasenso ang kaso ni Edward Fajarda kanhi Special Disbursing Officer sa Department of Education kung DepEd ubos sa liderato ni kaniya sekretaryo niini ang kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Diin matud niya wala mabalanse sa financial authority niini ang gikinahanglang bond. Ganong wala mabalanse, adunay sumpay. Base sa dato sa OVP, si Fajarda naka-withdraw og 50 million pesos nga cash bisan pa man nga aduna lang kini 4 million pesos nga fidelity bond. Yun sa man na niya pag-withdraw. I don't know, base na ay nagpalikod. Dugang pa ni Asidre nga ang paggamit sa regular nga mga pondo para sa klaro og makatarunganon nga mga galastuan imbes sa confidential nga mga pondo kon mga confidential funds. Nagpakita og dugang pasalig sa transparency og accountability. Sa katapusan tang national news for today, Bureau of Treasury mo patuman og mas gipasimple nga tax treaty procedures aron madani pagyod ang daghang langyaw nga mga tigpamuhunan kon investors. Gilusad mga kasenso sa Bureau of Treasury kon BTR ang pagpatuman sa streamlined tax treaty procedures alang sa mga non-resident investors sa government securities kon GIAS. Matod sa BTR, kabahin kini sa tinguha nga mudani mga kaasenso madani ang dagang langyaw nga tigpamuhunan sa mga securities sa gobyerno ug mapaligon ang domestic capital market. Ubos sa streamlined nga proseso, dili na kinahanglan nga musumite ang mga non-resident investors ug daghang mga dokumentasyon o sa buwis aron maangkon ang mga benepisyo sa tax treaty, particular nga GS income items. Niining paghiya mga kaasenso, malikaya ng taas nga proseso sa mga refund sa buwis ug daghang aplikasyon alang sa matag butang. Matod pa ni Finance Secretary Ralph Recto, usa kini mga kaasenso sa mga paagis gobyerno aron mapaligon ang merkado sa kapital sa Pilipinas sa pag-uswag sa ekonomiya, pagmugna og mga dekalidad nga trabaho ug pagpataas sa kinabuhi natong mga Pilipino. Ang streamlined nga proseso nahimong posible pinaagi sa sistema nga gipatuman sa National Registry of Cripples Securities kon ROOSS.
Mo kana mga pinangga, mga kasenso, ang atong mga nasyonal nga mga balita sa pagbalik niini ang atong kahimtang usab sa panahon for the rest of the day sa tibok nasod sa Pilipinas. Agan, maayong buntag, Clarin. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental, established in 2009, where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering Suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. Welcome back mga pinangga, nining atong paghatag patimbaya og mga balita. Maayong buntag, Clarin. Si Bagyong Ophel, mga kasenso, as of 5 a.m. today, nahimo ng typhoon category. Mao kana karon doy ang dagway ha sa atong wind map as of alas 5 kaganihang kadlawon, pinagi sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa sa ilahang official website nga pag-asa.dost.gov.ph. Look at how crucial we need to do this one, or we need to know this one. Mo kini si kanhi ay Bagyong Nika doy. Medyo hanap-hanap na, mawala na siya karon sa sirkulasyon na siya sa may Hong Kong gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang si Bagyong Ophel, mo na siya iyang dagway ha, typhoon category na siya doy. And padulong po na siya diring dapita dira sa may Hong Kong lang gyapon sama sa track ni Bagyong Nika, pero mas taas lang siya, mas habog lang siyang jutay tungod kay dira na siya sa may Batanes Group of Islands, Bulanfall most probably. Pero napoy bagyo, napalang gawas sa PAR, bagyo na siyang daan. Aduna siya international name doy nga si Manyi. Pagsulod ana sa Philippine Area of Responsibility, mahimo na siyang Pakito. Dili katong Pakito nga kulatahono ni Fernando po ha. Si Pakito na siya nga muagi ang iyang truck doy, padulong na siya sa Taiwan mo I don't know kung Mulanfall ba siya, pero kung muliko na siya, padulong na sa Taiwan. Okay? Sa pagkakaroon, si Bagyong Ophel lang sa atong i-coverage ha. Sama sa atong gingon sa alas 5 kadlawon, mamanay katapusan nga update sa Pag-asa, ana sa may 475 kilometros, 475 kilometers east-northeast. Subangan, amihan ng Subangan sa may Birak, Catanduanes. Or, pwede po natong basahon nga naa sa may 595 kilometros, 595 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Ang iyang paglakaw, 25 kilometros moving pa westward kung pa sadlupan. Ang iyang kakusog, mga pinangga, mga kasenso, 120 kilometros sa matag oras ang ihang tuyok, samtang ang ihang pwersa 150 kilometros sa matag oras. Maunang signal number 1 na po mga pinangga, mga kasenso, sa may Cagayan, including Babuyan Islands, ang amihan ng bahin o tunga-tungang bahin sa may Isabela, in particular sa may Makunakon, San Pablo, Kabagan, Santa Maria, mga mangyapon katong mga gipang salanta, di ba? Sa Christine, sa Nika, no, ni Marce, no?
Divilacan, Palanan, Santo Tomas, Alicia, San Mateo, Aurora, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapigi, Rojas, San Guillermo, Luna, Delfin, Albano, City of Kawayan, Ilagan City, Angandanan, Benito, Sullivan, Tumawini, Riena, Mercedes, San Manuel, Cabatuan, Quirino, Gamo, Malyig, ug Burgos. Signal number 1 po gyapon sa may subangang bahin sa may Kalinga, in particular sa may Rizal, City of Tabuk, Panikpok, and ang pinakasubangang bahin sa may Mountain Province, in particular sa may Paracelis, and ang pinakasubangan usab nga bahin sa may Ifugao, which is ang Alfonso Lista. Karong adlaw doy, wala pa kayo'y kusog nga pagkaulan ha, anywhere in the Philippines. Pero ugmang adlaw, kusog-kusog or gani kusog kaayo ang ulan dira sa may Isabela ug sa may Cagayan. Samtang kusog-kusog usab dira sa may Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Kalinga, Mountain Province ug Ifugao. Og moderate to heavy, medyo hinay-hinay jutay dira sa may Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino, Ilocos Sur. As well as ugma or karong adlaw, by the way, moderate to heavy adunay mga pag-ulan na dira sa may Isabela ug Cagayan. Sumo kato ha ang kahimtang panahon sa katong mga naapektuhan sa bagyo. Again, adunay musulugay na pud nga bagyo, iampo na to nga dili mag Fujiwara effect. Wala man koy gilista diri doy sa pag-asa kung si Bakuhay mag Fujiwara effect. What do you mean by Fujiwara effect? Panagsagol sa duha ka bagyo, turning into more devastating and more damaging, more or stronger nga bagyo. Wata mo gihadlok pero naay pangitabo nga ingon na. Unang iampo ginato, wa tay laing matabang ana nila. Pag-ampo ka gyud. Karong adlaw sa lungsod sa Clarin, kung dili manggaling tanan ang kabukiran. Karong hapon medyo muulan, adunay pagdalugdog pa apan pagkagabi adunay makita nato nga mga stars. Wala na dayon ang dagom doy. Karong buntag sa lungsod sa Clarin o gani sa atong igsoon nga dakbayan, ang dakbayan sa Ozamis. Sama sa atong gingon, adunay mga pag-ulan pagkahapon, mga alauna alas 2. Pero pagkagabi mukalma na kini doy. The rest of the morning it will be cloudy kung dili manggaling sa kinatibuk ang lungsod, but sa kabukiran, hilabinas kabukiran, kay kagahapon gali sa Sinakaban, sa Patag bitaw sa sentrong bahin. Wa may ulan pero pag abot na kog bukid, ulan man dayon, may galing kay kaabot pagid kus balay. Mao kana ang kahimtang panahon for the rest of the day. November 13. And by the way, nalimot ko ha ang ato ang kahimtang panahon, balitas kahimtang panahon, hatod ka nato sa Asenso Pinoy Party List. And ang among suki diri sa Action TV ug sa Farm Radio, ang Eugene Tailoring. Muna tigtahi sa mong uniform doy during field times. Ang Eugene Tailoring, Pork Uno, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik nini, lokal nga mga balita, but of course, tanaw sa nato ni sa makajut lang. Maayong buntag, Clarin.
May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCGC sir, sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako, usa ka estudyante, gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Well, diri sa Mual lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag bisa jud kay nang walay kwarta sa eskwelahan yun. Yung mga baryo nun mong good. Kana laging paghatag yun sila sa cash assistance. Mo ginadako kang tabang sa kuwag yun. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, makontinue ba? Makontinue yun, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon nagnaa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako-igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, boxing ko. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod usahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pang ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tangub wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside say kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mokuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa mo ang pag-eskwela napakay bayro nun nga hunahunaon isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug
unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad nga gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort unang-una sa tanan damo nimo salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kaming mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa ug kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor ug kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ko sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program kay dili lang ako ang naka-avail ani more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Ug padayon ta sa atong paghatag balita diri sa ato ang programa Maayong Buntag Clarin. Good morning. Uy, sa dili pa ato sa dining greet ha kay ganiha gani silang galantaw dayon halos nalimtan na.
Madam Jenny Silo Natiles, maayong buntag, Clarina. Ug maayong buntag sa tanang Asenso Barangay Tinaklaan. Happy Wednesday and God bless. Yes, maayong buntag ni mo, ma'am. Good morning! Og Sir Marlo sa Situna, Atinas. Good morning, sir. Naminaw from Tanggub. Shout out sa mga Tanggubanons. God bless at amping kanunay. God is good all the time. Good morning! Ay, maayong buntag ha. Maayong buntag din dito mga Tanggubanon na. Direta sa lokal nga mga balita. National Children's Month gisaulog sa lungsod sa Clarin. Gisaulog mga pinangga mga kasedso ang tinuig nga paghandom sa mga kabataang Pinoy diining bulan sa Nobyembre ang National Children's Month 2024. Ug diri sa lungsod sa Clarin ang inila nga administrasyon nga mapinanggaon sa mga kabataan ang ginatawag nga Rowaminal Administration nila ni Action Man Mayor Emiterio Jojo de Sarawa Jr. ug ang atin ng bayan Vice Mayor Riza Ging Waminal de Los Santos. Nihatag gilayon ug pamaagi nga ang pagsaulog dili lamang magmalipayon apan mahimo lamang gihapon nga kakutayan sa serbisyo ngadto sa nasangpit nga sektor sa Katilingban. Kini pinagi sa Municipal Social Welfare and Development kon MSWDO pinanguluhan ni Ms. Edmi Pikit. Nahimo ang kasulugan na nahimo kini nga agianan alang sa batakang serbisyo ngadto sa mga kabataan nga mga Clarinon tungod kay libre gagyapon-apuran ang matag barangay nining munisipalidad og mga pediatric weighing scale. Kanang pediatric weighing scale doy kana bang timbangas bata. Bitong ni mo kag duyanan iaana nimo yung bata daga din timbangon na din siya. Kon mga timbangan alang sa mga kabataan nga sarang magamit sa pagmonitor sa husto nga timbang sa mga bata nan sa ingon mahatagan gilayon og tukma nga aksyon ang mga bisan asa nga mga barangay ang mutala og mga kakulangon sa timbang ang mga bata ug uban pa nga mga adunay kalabutan sa kahimsog niini. Ang puhon umaabot nga mayura sa Clarin. Ang atin ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos nangunay gayud sa pag-adto sa nasangpit nga okasyon. Isip usab profesional nga nurse og sanglit inahan usab. Adunay kahibalo ang Vice Alkalde sa paghatag og tukma nga mga pag-atiman sa pag-alalay nga alalay ang Vice Alkalde sa Clarin sa mga giyahunon kaayo nga sektor. Gipalaw usab niini ang pakigbisog sa paghatag og pagmintinar sa seguridad sa mga kabataan o gani nihatag kini og mga estratehiya pinaagi sa iyang diskurso aron mahatagan og tukma nga pagpaminaw ug mahatagan og lanog nga tingog ang mga kabataan. Mao kini ang edukasyon, support system, pakikauban og panaghius sa lokal nga panggamanan ug ang pagpatuman sa balaod. Ang nasangpit nga pagselebrar mga kasenso subay sa Republic Act kung RA 10661. Kini nga balaod nga nagdeklarar nga ang Nobyembre mao ang National Children's Month. Sumpay sa maong balita mga kaasenso, ang mga bata angay magkinabuhi nga walay kahadlok, katiwalian ug pagpang-abuso matud pa sa atin ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Atol sa pagsaulog sa National Children's Month diri sa Clarin, nangunay gayod og pakiglambigit ug sa ulog ang atin ng bayan Vice Mayor Riza Waminal de Los Santos. O pinaagi sa diskurso niini mga kaasenso, prangka ang Vice Alkalde Clarin ug ang walay kaatbang nga mayoralty candidate sa lungsod nga ang mga bata nga angay nga magkinabuhi nga walay kahadlok, katiwalian ug pagpang-abuso. Gikasumpay niini mga kaasenso nga dili gayud ikalimod nga nasinati kini og pipila ka mga kabataan sa lain-lain nga partes nasod or nasinati kini nga mga gipanganlan ha nasinati kini sa mga nagkalain-lain nga partes nasod
Apan kumitado ang vice alkalde gagamiton ang iyang gahom sa pakigngabat gamiton ang iyang gahom hilabi na puhon kung mayong na kini mga kaasenso nga pakigbatukan ang mga nasangpit nga mga kalapasan aron sa seguridad sa mga kabataan nga mga klarinhon. Ang bata ang ayan og takos nga mabuhi sa luwas nun nga palibot ug matud pa niini ang edukasyon og kahibalo, support system, pakighiusa sa lokal nga panggamanan, inubanan sa mga NGOs ug pagpatuman sa balaod, mao ang mga strategies kon estratehiya aron luwas sa katiwalian ug uban pa nga mga kriminalidad ang mga kabataan. Gitapos sa ate ng bayan ang mensahe nini pinagi sa pagpalawom sa maong ginatawag nga panaghiusa community. Matod pa sa vice alkalde, ang panaghiusa mga kasenso ang nagatukod og nagamugna og luwas nga mga Pinoy alang sa mga bata. Nanginaut usab ang vice alkalde sa pagpadayon sa pagtinabangay aron mudako nga malambuon ang mga bata nga mga klarinon subay sa tinguha sa Senso Team Pisamis Occidental ug sa ginatawag nga Guaminal Administration kauban ang action man Mayor Jojo Dasagawa nga mao ang mga misamison, magpuyong malinaon, malambuon ug malipayon nga ginatawag usab ta nga 5Ms. Sa katapusan ta nga lokal nga balita, drug by bust operation gipahigayon sa lungsod sa Clarin. Apan pusher nakaiktad. Update nga nakaiktad paikyas ang suspitsadong namaligya og illegal nga droga sa barangay Gatadiot sakop sa lungsod sa Clarin. Kini nahitabo pizza 7 bulan sa Nobyembre 2024 sa nasangpit nga barangay sa Maylaom na ang kagabihion. Gikanayon sa nagtakuban nga pulisya kon katong pusher buyer nga napalitan niya ang suspitsado og balong 1,000 ka pesos kon 1,000 pesos nga illegal nga droga ug imbis buhaton na niini ang tukma nga lakang kon proseso aron sa pag-aresto, hinanali nga nilimpugad kini sa pagdagan og gikataho nga niambak sa pampang o gilayon wala na kini nakita. Gikanayon usab ni Kapitan Crisanto Tinapay ang suspetsado nginganlan nga Marlo Jason Bayawa uli tawo o gibadebana nga ana sa 25 ngadto sa 26 kung 25 or it's either 25 to 26 years old. Gikumpirma usab sa kapitan sa nasangpit nga barangay usa kini ka drug surrendery o gani adunay kalabutan sa pipila ka mga krimen og gini gidugangan og kumpirmar ni Konsehal Kalibog sa susama nga barangay. Samtang ginapangita ang nakaiskapo nga suspitsado samtang girikisa lamang or samtang ginapangita ang nakaiskapo nga suspitsado girikisa lamang gihapon mga kasenso ha. Ang mga nangabilin ini nga mga butang hilabi na ang giabandona ni ini nga motorsiklo ug didto gisuksok sa kaha sa sigarilyo ang nakuha sa utility box kun U-box nini ang lain pa nga gituhuan nga illegal nga droga nga gituhuan nga gipinag-ihan sa nasangpit nga individual. Sa kasamtangan mga kasenso ginapangita pa lamang gihapon sa mga kapulisan ang nasangpit nga individual. Nanawagan usab ang mga kapulisan ngadto sa mga nakaila sa suspitsado ug kung kinsa ang nasayod sa gikaymutangan niini nga mo report gilayon sa kuwerpos kapulisan sa lungsod sa Clarin. Again ha, ang pangalan niya tuloy matod pa ni Kapitan Crisanto Tinapay si Marlo Jason Bayawa. Mogato ang atong mga balita ha. Nasyonal, lokal o atong weather forecast for the rest of the day today. Again, maayong buntag, Madam Gina Imbrado Dula.
Lucy Tabada Dominguez Igam, Still Heart, og sa iyang mga pamilya Malines sa Kanyugon og Dula Sunday family. Kinsa pa ning mga nagpaminaw doy, kinsa pa ning mga naglantaw nagpaminaw, ungak Alfredo Capito Gadok ungak Jr. Marilyn Damiles del Rosario, Albert Musgales, Catherine Katakutan si Canto, Janjan Paglinawan, Lucy Tabada Dominguez Iga, Mark Anthony Pacto, and the rest of the guys there nga ganiya pa na itong gigreet. Degis Picas, Gini Silo Datiles sa Barangay Tinaklaan, og si Barangay Chairman ha, si ngalan nini, Ker Butalid, Marlo sa Situna Atinas. Mayong buntag, kinsa pa ning mga bataan na ni ato ning i-greet kay mga manigapon ni. Mayong buntag ninyong tanan, mga hungot, mga inday, mga dudong ha. Kinsa pa ning naglantaw dire, ato ning lantaw ni sila kay unyag mangluod ning mga bataan ni mga luod ng daan. Oy, kinsa pa ni? Cyril Waminal, sir, good morning. Naglantaw sa kang Vice Ging page, ha? Pasayluwag di po nato mahungot og lantaw tanan ng inyong mga pages, ha? Daghan kita giyagian, doy. Pero unyang hapon, alas 12:30, padulong sa alas 2:30, atangi ang atong paghulagway. Kumusta na, naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. But for now, bye-bye na lang sa usata kay mamahaw sa pud na eh. Hindi na lang si Don Miguel and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Segundo Distrito, hashtag Asenso Misamis Occidental, ug sa Clarin Pinanga ka. By the way, hashtag Asenso Pinoy, ug isumpay na to na ha, hashtag 70. Magamit kayo na to ng hashtag 70 doy. Puhon. Basta, kabalo na mo kung sana. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.